Welcome to K-Catalog. Level 4, Unit 6, page 79 to page 80 for 읽기. 1번. 국제화 시대를 살아가는 우리가 할 수 있는 일은 무엇일까요? What can we do as we live in the era of globalization? So, ano ang magagawa natin habang tayo ay nakatira sa era or generation of globalization? Okay, so andito yung mga checklist natin. Isa-isahin natin. Yung una, 세계를 무대로 활동하다. 세계를 무대로 활동하다. So, ibig sabihin, to work on the global stage. So, mude kasi is stage, no? Ayan. Tapos, 활동하다. So, to be active. Ano ka, no? Gumawa ka ng or participate in different activities internationally. Okay, so yun yung pinaka-ibig niyang sabihin. To be active internationally. Yan. Or global stage work. So, nilagay na lahat ng pwedeng maging ibig sabihin. Pero yun nga, you can think of this as to be active internationally. Next, 세계 시민 의식을 갖다. And to have a sense of global citizenship. Okay, so global citizenship. 세계 시민 의식을 갖다. 갖다 to have. 의식, yung sense, no? To have a sense of global citizenship. 3번, 열린 마음을 갖다. So, to have an open mind. Okay, so be open-minded. Then, 국제적 감각을 키우다. So, ibig sabihin, develop an international perspective. Yan, or global awareness. So, kiuda, to develop. Pagyamanin mo yung iyong global awareness or international perspective. Then, 다양한 문화를 존중하다. 존중하다, to respect. Okay, respect different kinds of culture or various culture. Okay, diverse culture, kailangan irespeto. 외국어를 구사하다. 구사하다. Ibig sabihin, to speak. Yan, or to be proficient. To speak. Yung mga foreign language. So for number 2, 2번, 국제화 시대에 갖춰야 할 것에 대한 질문과 답변입니다. 여러분이 이 교훈도 이야기해보세요. So sabi niya, meron daw tayo ditong Q&A, 질문과 답변. Q&A. Yan. About sa 국제화 시대, globalization. Hindi ko nasusulat kasi alam na natin yan pag 국제화, no? So, globalization era or era of globalization. 갖춰야 할 것. So, ano yung mga kailangan? Okay, what do we need to be prepared? Okay, so, ano yung mga kailangan nating paghandaan pala? What needs to be prepared in this era of globalization? Yun yung pinaka-question. Yan. So, 국제화 시대 갖춰야 할 것들은 뭐가 있을까요? So, yun yan, no? Ano po kaya ang mga dapat na gawing paghahanda? Okay? Or mga kailangan nating gawin sa era na to ng globalization. So, yung mga sumagot, yan, basahin natin yung unang sagot. 국제화 시대에 필수적으로 갖춰야 할 것은 당연히 외국어 능력 아닐까요? Yan. So, parang ano, no? Nagsasuggest siya pero patanong. So, andyan na naman si Irkayo natin na grammar, no? Ibig sabihin,
So in this era of globalization, isn't foreign language proficiency naturally an essential? Yan. So yung proficiency mo daw sa foreign language, so dang yun eh. Parang, isn't it a natural thing na kailangan meron ka ng skills sa foreign language? Yan. So parang 필수적, ibig sabihin necessary siya 'no or essential siya in this era of globalization. So pinibigyan din niya, isa sa mga kailangan is yung proficiency mo sa foreign language. 직장인 관 다시 직장인 과반수가 업무 때 사용하지 않지만 외국어 능력이 필요하다라고 응답한 것처럼 요즘은 외국어를 구사하는 능력이 최우선으로 필요한 것 같아요. Yan. So, after niya i-suggest yung idea na 'to, so meron siyang supporting details dito 'no, sabi niya, "Just as the majority of the office workers responded that foreign language skills are necessary even if they are not used for work, it seems that ability to speak a foreign language is a top priority." So, yung top priority these days, 최우선으로 필요한 것 같아요. So, ito daw yung top priority na kailangan sa tingin niya nung sumagot 'no, yung pagkakaroon ng proficiency sa foreign language, okay. So, bakit? Kasi nga daw sabi most of the 과반수, yan. So, most of the workers ang sabi, hindi man siya nagagamit sa trabaho, yan, 외국어 능력이 필요하다. Kailangan mo pa rin ng proficiency sa iba't ibang lengguwahe. So, yun 'no, ang sagot niya dito is yung isa sa mga kailangan daw, kailangan magaling ka sa foreign language. So, sumagot naman na pangalawa, ang sabi niya, 국제화 시대를 살아가기 위해서는 편견과 선입견을 버리고 열린 마음으로 변화와 다름을 받아들여야 하겠죠. Yan, sabi niya, to live in the era of globalization, we must cast aside or set aside yung ating mga prejudice and misconceptions, okay, sa mga tao or ibang lahi. And embrace yung mga pagbabago and yung mga pagkakaiba. Okay, so with an open mind. Okay, so dito naman sa sagot ni A, ang gusto niya namang bigyan diin diyan is yung 열린 마음. Okay, so yung pagkakaroon ng open mind. Yan, sabi niya, para daw makaano ka 'no, sa living in this globalization or era of globalization. 편견, again 편견 is yung prejudice, yan, misconception, yan. So itapon na daw, borigo, ibig sabihin 'wag nang i-entertain yung mga gano'ng idea 'no, and o yung mga bias. Yung mga pagbabago at pagkakaiba ay kailangan daw tanggapin ng may open mind 'no. Okay, so dapat open ka sa pagbabago at pagkakaiba-iba. Tapos so yung sagot na 'to merong nag-respond 'no, so may nag-reply sa comment niya. sabi, "맞습니다. 유네스코에서도 세계 각국의 다양성을 인정하자는 협약을 맺었죠. 다문화 사회로 변화하면서 다양한 문화를 존중하기 위한 노력이 세계적으로 이루어지고 있어요." Sabi niya, that is correct. So UNESCO has also signed an agreement to recognize the diversity of countries around the world. So as we transition into a multicultural society, efforts to respect diverse cultures are being made globally. So yun yung sabi niya in English. Okay, so sa Tagalog naman natin. O tama. So kahit nga sa UNESCO, yan. So 인정하자는 협약. So 협약 is agreement. Yan. So again 'no, meron daw silang, signed agreement kung saan nire-recognize yung pagkakaiba-iba ng bawat bansa. Yan. So, yung dito sa part na 'to, 다문화 사회로 변화하면서 as we transition into multicultural
society. Yan. So, 다양한 문화를 존중하기 위한. So, in order for us to, ang tawag dito, respect yung iba't ibang klase ng kultura. 노력이 세계적으로 이루어지고 있어요. So, efforts are being made globally, no? So, yan. 노력, effort. Efforts are being made globally. Sa bawat sulok ng mundo, nag-e-effort ang bawat bansa. Next one. So, ang daming reply kaya no sa second answer. Sabi niya, 열린 마음을 갖기 위해서는 어렸을 때부터 다양한 문화를 경험하고 국제적 감각을 키우는 훈련이 필요하다고 생각해요. 사bi niya, I think that in order to have an open mind, it is necessary to experience diverse cultures and develop a global perspective from a young age. Yan. So, sabi niya, yun nga daw, no, yung sa tingin niya, I think, yan, 필요하다. It is needed. Kailangan na 훈련. So, 훈련 means parang you are ano pa lang, ano ba yun? Natu-train ka na. Okay? 키우는 훈련. So, sabi niya kasi dito, 어렸을 때부터. So, at a young age, habang bata ka pa. So, maganda na na-expose ka na sa iba't ibang klase ng kultura. 경험하고, so ma-experience mo na yung iba't ibang kultura. And then, 국제적 감각. So, to develop global perspective. Yan. So, yun yung kanyang sinagot, no? Para daw magkaroon ka ng open mind. Kailangan expose ka na, bata ka pa lang. Alam mo na yung mga iba't ibang klaseng kultura. Nakaka-experience ka na somehow. Yan. Kasi pag hindi, malamang mahirapan ka talagang adapt sa mga pagbabago. Ayan. At pagkakaiba-iba. Next. 요즘은 국제사회에서 세계 시민의식 갖기를 강조하고 있는데 이를 위해서는 초, 중, 고등학교에서 다양한 방식으로 세계 시민 교육을 실시해야 합니다. 사bi niya, nowadays, the international community emphasizes having a global citizenship. And to achieve this, global citizenship education must be implemented in various ways in elementary, middle, and high schools. So which is, na-experience na yan ng daughter ko no, sa elementary school nila. So meron silang subject na parang iba't ibang culture ang kanilang experience. That's why may mga, for sure, yung mga nandito sa Korea, familiar kayo, no? May mga teacher na nagtuturo, Filipina na nagtuturo ng kultura natin sa mga schools, yan. Okay, so yan yun 'no. And I remember kinukuwento sa'kin ng daughter ko sabi, "Mama natuto kami magtinikling sa school. Mama tinuruan kami ng kanta at take note ang tinurong kanta sa kanila, bubuka ang bulaklak, sasara ang bulaklak." Oh, 'di ba? Tawang-tawa ako nung nalaman ko yun. Sabi ko, "Bakit yun ang tinuturo?" Although laro natin yun nung mga bata 'no, pero nakakatawa. Ayan, anyway. So, yun siya. Ang gusto niya nga kasing sabihin dito 'no, nowadays, yan nga. So, yun yung ginagawa nila, na nagtuturo sila ng, tawag dito, 세계 시민의식 갖기를 강조하고 있는데, so binibigyang diin nila yung pagkakaroon ng global citizenship and para nga daw ma-achieve yun, para mangyari yun, yan. So, iba't ibang paraan, 다양한 방식으로. So, iba't ibang paraan, yan, pinapakita nga 'no sa tawag dito, sa elementary, sa middle school at saka sa high school, yung pagkakaroon ng, global citizenship education, yan. Okay, so next, dito tayo sa last one. 전 세계를 무대로 활동하려면 국제 사회의 정치, 경제, 문화 등의 배경 지식을 갖추는 것이 중요할 것 같아요. Nasabi? So to work on a global stage or to be active internationally, I think it is important to have background knowledge of international politics,
economics, and culture. So, tama nga naman. So, kung gusto mo maging active internationally, kailangan ano ka 'no, familiar ka, may knowledge ka sa kanilang 정치, politics. Sulat natin, 'yan. So, dun sa bansa na ano mo 'no, tawag dito, or international pala, 국제사회, international society. So, politics, 경제 is economics, at saka 문화, culture. 배경 지식, so background knowledge. Okay, so kailangan meron ka niyan para ikaw ay maging active internationally. Siyempre para may bala ka dapat 'no, hindi yung ano, sali lang ng sali. So dapat prepared ka din. Okay, so ayan 'no yung mga, again natin, summarize natin. So yung question niya, ano yung mga kailangang gawin or ano yung kailangan paghandaan sa isang global era of globalization. So ang sagot nung una, kailangan proficient ka sa foreign language. Second one, kailangan magkaroon ka ng open mind, ta's 'yan na 'no, nasundan na yung mga ano, nag-comment na sila. Oo nga sa UNESCO meron silang agreement na pinirmahan na kailangan mag-e-effort, 'yan, yung bawat bansa sa pagrespeto ng, iba't ibang kultura, yun. Then nasundan ulit, 'yan. And then yung pangatlong sagot, ang binibigyan din niya naman is yung kung gusto mo maging active internationally, kailangan meron kang background knowledge ng, international societies, politics, economics, at saka culture. Okay, so dito na tayo sa third one, mahaba.